Sa amin po, to be honest, hindi po kami nanawagan na itigil. Ang sinasabi ko nga po sa inyo, nagpapakabayani kami ngayon dahil lahat po tayo magugutom pag huminto. Nagsasakripisyo na lang para sa kapakanan ng iba. Ito ang daing ng grupong Truck Drivers Philippines o TDP dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kanina, kabilang na rin sila sa lumahok sa transport strike upang manawagan ng aksyon mula sa pamahalaan. Ayon kay Truck Drivers Philippines founder June Magno, kung patuloy na tataas ang presyo ng diesel, may posibilidad na tumigil na lang sila sa pagbiyahe. Sa ngayon anya ay may ilan na rin sa kanilang kasamahan ang tumigil na sa pagbiyahe ng truck matapos na lumipat sa ibang uri ng hanap buhay. Ang sabi ko nga po, 30 to 40% po ang diesel cost namin. Kahit po maglagay kayo ng toll, nabawasan kami ng discount sa toll, wala po, hindi po namin mararamdaman. Dahil po iba po ang jeep, iba ang truck. At ang rate namin po, nung wala pa pong crisis sa langis, hindi na po nga namin alam kung paano kami makakapagpasweldo at magtatrabaho, magninegosyo. Ngayon pang nagka-crisis, pero ang masaklap, wala po kaming natatanggap na kahit anong programa, kung ano ba ang plano ng gobyerno sa aming tracking. Pangamba ng Truck Drivers Philippines, kung walang gagawing aksyon ng pamahalaan ay posibleng magresulta sa food crisis ang pagtigil nila sa pagbiyahe. Baka next month, lahat po tayo na Pilipino, baka wala po tayong kainin. Tandaan po natin, ang truck po ang pinakadelikado na huminto sa lahat. Dahil po tayo ay damay-damay. Dagdag pa ni Magno, posible na sa susunod na buwan ay unti-unti nang maramdaman ang bawas sa supply ng pagkain, lalo na kung magpapatuloy ang sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kaya alam po natin hindi naramdaman na kagaya ng transport sector natin dito sa public transport kasi may laman pa ang bodega ng mga warehouse natin. Pero tandaan nyo po, marami na pong humihinto na tracker kasi lugin-lugi na po. Samantala, ngayong araw sinimulan ng grupong Manibela ang 3 araw na tigil pasada. Sumali na rin sa kanilang tigil pasada ang ilang tricycle, taxi at Transport Network Vehicle Service o TNVS driver. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, bukod sa pag-alis sa ipinapataw na excise tax at value-added tax, hiling nila na maglabas ng malinaw na guidelines ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ipinatutupad na service contracting program. Sa inilabas na datos ng LTFRB, nasa 50,000 PUB units kasama na ang jeep, UB Express at mga bus ang kasali mula sa 823 routes sa bansa. Kaya naman tanong ng grupong Manibela, yung sa service contracting program, wala pang guidelines. Out of 300,000 na PUJ, ang sinasabi nila 50,000 lang ang makakasama. Ano ang tulong na magagawa nila dito sa service contracting para doon sa hindi po naisama? Ngunit sa pahayag ng LTFRB, sa ngayon ay hindi na kailangang gumamit ng GPS devices ang lahat ng operator para sa mga kasali sa kontrata. Sa halip ay gagamit na lamang sila ng QR code upang mapaigting ang pagmamonitor sa rendered service ng mga kasaling PUB units. Ayon naman sa National Public Transport Coalition, mas makatutulong nila sa ngayon ang subsidiya sa lahat ng PUB operators and drivers kumpara sa ayuda. Ang hiningi po namin, ibalik sa presyo, suportahan ng gobyerno yung pong kakulangan ng pinambabayad namin sa araw-araw. Ang ibig sabihin, kung 55 pesos, umabot ngayon sa 125 pesos, sagutin po ng gobyerno yung sobra sa pamamagitan ng fleet card. Hindi po kailangang pera. Kine-question din ng transport groups kung bakit mas nauna pa ang pag-alis sa excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG products kumpara sa diesel at gasolina. Pero ito pong ginagamit natin araw-araw sa mga pampublikong sasakyan na kung saan kami po yung haligi ng ekonomiya. Kung wala po kami, nakikita nyo yung mga tao na yan. Lahat yan nagkakarga ng gas at diesel. Dapat makikinabang po yan. Giit naman ng Manila Taxi and Regional Association o Mantra, sana ay mabigyan din sila ng ayuda, subsidy at ilakip sa service contract program. Marami sa aming mga miyembro hindi po nakakuha ng fuel subsidy at ayuda galing sa DSWD. Bakit ganon? Meron po ba kayong tinititigan? Meron ba kayong pinipili? Mga tao rin kami, mga driver din kami na may pangangailangan. Bukas itutuloy ng Manibela ang tigil pasada. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.